minamadali nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Tunay na makikinabang dyan, sa totoo lang, yung mga makakaliwang grupo na kumi-question ngayon. Bakit ninyo? Kasi, una tigit sa lahat, hindi sila makaporma. Dahil alam ng lahat na si Sara Duterte ay isa sa mga nagtataguyod ng layunin na banlansagin, tuluyan ng wasakin ang mga armadong teroristang CPP, NPA, NDF. Na yan ang kinagagalit nitong mga makakaban ng Bayan Bloc. Yan ang kanilang kinagagalit sapagkat hindi sila umubra. At pag naupo si Sara Duterte, lalong hindi sila uubra. Kaya gustong-gusto nilang malaman kung sino itong si Mary Grace Piatos. Pag nalaman nila kung sino si Mary Grace Piatos, ay sigurado na yan. Ipapapatay nila yan at pagkatapos ay ibibintang sa mga taga-gobyerno. Ngayon, again, iniimbestigahan nyo na ba? Iniimbestigahan nyo na ba? Chief Kalinisan, kung bakit nakaipatidongan yung cellphone ni Marlon Bakay, yung isa sa mga missing sa Bungeros. Anong plano ninyo dyan? Hanggang gano'n na lang? Merong isang babaeng humihingi ng katarungan na biktima ng kanyang pagmamalabis. Tapos ngayon ay gagawin nyo pa siyang star witness. Wow, grabe Is it because of the 10 million pesos? Na ang hinala ng marami ay kayo-kayo rin ang makikinabang. Abante Pilipinas. Ibaga, kagaya nung impeachment kay BP Sara, ay ilan lang ang makikinabang din Oo. Di ba? Anong tawag dito? Yung, what do you call this? Yung, ang makikinabang ay ang mga makakaliwang grupo. Kapag ka nawala, itong si BP Sara at na-impeach, kasabay nitong si Bongbong Marcos. Pag na-impeach ang dalawa na yan, siyempre ang uupo, Senate President. Swerte. Galing Kaya talaga namang minamadali nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero ang tunay na makikinabang dyan, sa totoo lang, yung ano tawag dito? Yung mga makakaliwang grupo na kumi-question ngayon. Bakit ninyo? Kasi, una tigit sa lahat, hindi sila makaporma. Dahil alam ng lahat na si Sara Duterte ay isa sa mga nagtataguyod ng layunin ng NTF-ELCAC na banlansagin, tuluyan ng wasakin ang mga armadong teroristang CPP, NPA, NDF. Na yan ang kinagagalit nitong mga makakaban ng Bayan Bloc. Yan ang kanilang kinagagalit sapagkat hindi sila umubra. At pag naupo si Sara Duterte, lalong hindi sila uubra. Kaya gustong-gusto nilang malaman kung sino itong si Mary Grace Piatos. Pag nalaman nila kung sino si Mary Grace Piatos, ay sigurado na yan. Ipapapatay nila yan at pagkatapos ay ibibintang sa mga taga-gobyerno. Abante Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, hindi kahit na sabi nga nila kahit anong mangyari, hindi nila ipagkakanulo ang kaligtasan ng sinuman na naging dahilan upang bumagsak ang mga NBA. Kahit ako hindi ko gagawin yun. Di ba ga? Kaya, naku, mga kapatid, mga kababayan, magising na kayo sa katotohanan. Sapagkat sabi nga ng marami, at sabi ng maging ng Juan Bangsamoro, etong ang tawag dito, impeachment against Sara is not an option. It's not an option. Nasa na ba yun? Sandali lang meron silang naging stand din saying that it is not an option. Asan na yun? Kung kailan ko babasahin, nauubos na yung oras ko. But again, sabi ng Juan Bangsamoro, hindi pwedeng mangyari. Ang kailangan nating intindihin din at the end of the day, ang magsasuffer nito, tayo. Tayo na mga mamamayan. Tayo na Ayan.
Ang sabi din ni Juan Bangsamoro, VP Sara's impeachment not an option, ang sabi. That they strongly opposes the renewed impeachment complaints before the House of Representatives. Let us be clear, this is not accountability. This is politics disguised as principle, a campaign tactic because they cannot beat Sara in a fair national contest come 2028. What makes this push even more audacious is that it is being funneled through the House of Representatives, long plagued by public allegations of corruption, pork insertions, and the enrichment of lawmakers. At dito lumalabas ang pagka-ipokrito nitong mga makakabanang bayan block na ito. Isinasabay lang nila yun para hindi sila masita at sasabihin na, oy, teka muna. Hinahanap din naman namin ang accountability ng mga sangkot dyan sa nakawan na yan at sa korupsyon. Pero hanggang doon lang yun. Wala silang pinupush. Na hindi nga nila kinukundi na yung mga kapwa nila contractors, di ba? Walang ganon. Abante Pilipinas. Kaya ako mga kapatid, mga kaibigan, wala akong itinutulak. I'm not pushing for anything, no politics or whatever, but let's just be realistic. Let us be real. Huwag tayong ipokrito. Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 4:18 na ng umaga. Headlines. Kampo ni Duterte humiling sa ICC ng dagdag na ebidensya bago ang confirmation of charges. Headlines. Payat na Congressman Romualdez lumutang sa sesyon ng Kamara. Headlines. Ba't ano sa diet? Sara Diskaya, sinampahan ng DOJ ng 4 counts of tax evasion cases. Headlines. Kaso ni Atong Ang, wala pang arrest warrant sa San Pablo Court. Headlines. VP Sara Duterte, minaliit ang impeachment complaint laban sa kanya ng Akbayan. Headlines. 2 kongresista sa likod ng sinalakay na iligal na pabrika ng sigarilyo, ilalantad ng PNP. Headlines. Ba't hindi si John Vic Remulla? Siya nag-aakusa Mungkahi ni Marcoleta na isuko na lang ang Calayan Island tablado sa Malacanang. Headlines. At yan ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Lunes, 9 sa buwan ng Pebrero 2026. Ang ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan. Ako ang inyong yayamanin, sexy at swabing tagapagbalita, Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagang magdagdag ng ebidensya bago ang nakatakdang confirmation of charges. Sa petisyon na inihain noong February 6 sa Pre-Trial Chamber 1, hiniling ng depensa na pinangungunahan ni abogadong Nicholas Kaufman ang pagdaragdag ng 78 items sa kanilang listahan ng ebidensya matapos suriin ang mahigit 1,200 items mula sa prosekusyon na maaari umanong makatulong sa depensa. Iginit ng kampo na napapanahon at makatuwiran ang hiling at hindi ito makakaapekto sa karapatan ng mga biktima, lalo't inaayos pa lamang ang depensa ng depensa ang kanilang access sa mga ebidensya. Binanggit din na hindi tumututol ang prosecution sa pagdaragdag ng mga ebidensya at maaaring madagdagan pa ang listahan ng depensa dahil hindi pa ganap na nasusuri ang pinakabagong disclosure ng prosecution. Abante Pilipinas.